Okay, so ito po ang unang, video lecture natin ano, para kumita po tayo dito sa forex trading. Okay, so, para po sa ating libreng mentorship, ito po yung unang-unang video na dapat niyong sundan, okay? So, 'pag binigyan ko po kayo ng, registration link, yung para mag-register kayo sa isang forex broker kasi kailangan natin yon para tayo'y, kumita, 'di ba? Kasi doon tayo magte-trade sa broker na yon. So, iki-click niyo lang po yung link na yon. Katulad yung nakikita niyo rito, nakalagay yung under link, forex registration link 'no. 'Pag click niyo po iyan, sasabihin dito, forex registration link, iki-click niyo lang po 'yan, okay? Mag-a-appear. So, dadalhin po kayo dun sa website ng ating, broker, okay? So, ayan po, pinada-download po ito. So, ang gagawin niyo lang po ay ida-download niyo lang po, ayan. Okay? So, 'pag dinownload niyo na po 'yan, ayan hanggang nakikita niyo nagda-download, okay? Halos parehas lang naman ang procedure kahit na ang gamit niyo ay iPhone or ang gamit niyo ay Android pa, halos parehas lang po. Pinada-download po tayo ng app para po dito tayo magte-trade. Ngayon kapag po tayo ay meron ng, ah, ayan, app open, i-o-open lang po natin iyan. Okay, so ngayon, ayan, 'pag na-open na po natin 'yan, magre-register po muna tayo kung wala pa tayong account. Mahalaga po makapag-register tayo para po, dito po kasi tayo magte-trade araw-araw, eh, okay? By the way, ito pong mentorship natin ay libre po ito, ha. Tinuturuan ko po kayo kung papaano kumita sa forex trading nang walang bayad, okay? Wala po itong bayad. Ituturo ko po sa inyo paano mag-register katulad po nito, itong video na 'to. Ito ay video lecture number 1. Ipinakikita ko sa inyo kung paano mag-register para masundan niyo lang din po. And then pagka may account na po kayo, ang susunod na video lecture doon ay kung papaano na po tayo magte-trade, okay? Kasi ang importante lang po ay magkaroon tayo ng broker account, okay? And then 'pag may broker na tayo, gagamitin natin 'yon para mag-trade. So, popondohan po natin 'yon. Ang puwede niyo pong ipuhunan dito pinakamababa 1,000. Okay, ₱1,000 lang po ang puwede niyong, ipuhunan para magsimula na po kayong kumita. Okay, so andito po tayo ngayon sa registration page. So, ilalagay niyo lang po yung inyong country kung nasaan kayo. Kung kayo nasa Pilipinas, siyempre Philippines. Automatic naman po 'yan, nilalagay diyan, select your country of residence. Automatic po 'yan kung nasaan kayong bansa na maglalagay po 'yan, okay? So, piliin niyo lang po kung saan kayong country and then yung email niyo po, ilalagay niyo po yung email ninyo, 'no? So, puwede niyo po ilagay diyan, halimbawa, maglalagay tayo, 'no, ilalagay ko yung ating email, 'no, okay? Ayan, ilalagay niyo po yung totoo niyong email, ha? Ayan, ilalagay ko po yung ating email and then maglalagay po tayo ng password. Tingnan niyo, nila na at least 1 lowercase letter, at least 1 uppercase letter, at least 1 number, okay, and at least 8 characters minimum. Yan po ang nila na ilagay niyong password para po medyo malakas at hindi siya basta-basta maha-hack. Okay, so maglalagay lang po tayo rito. Okay, ilalagay ko lang po yung aking password dito. Okay, isipin niyo po yung password na gusto ninyo, basta ang importante meron siyang isang 8 characters dapat minimum ang haba ng password mo, tapos may isang numero, may isang lowercase na letra at isang maliit na letra. Okay, isang malaking letra, isang maliit na letra, isang numero at saka dapat minimum yung haba ng password mo ay 8 characters. Okay, so ganun po 'yon 'no, mag-e-enter ka ng password tapos i-click mo lang po itong register. Okay, so pag click mo yung register, ayan, magre-register na po 'yan, okay. So nakalagay dito, allow tracking. Doing this will allow us to customize your user experience, display personal ads. So i-continue niyo lang po iyan. Ngayon, nasa sa inyo na po kung, gusto niyong magpa-track or allow track kasi ito po ay feature lang po ito 'no, pero ako personally ayoko. So ang ilalagay ko lang po, ask app not to track, okay. Hindi ko po siya i-a-allow kasi personal ko po 'yun na kagustuhan, okay? Wala naman pong kinalaman sa trading 'yun, eh, 'no? Kaya ako po kayo tinuturuan na ganito kasi para po mapa-shortcut na kayo, 'no?
Kaya po mahalagang panoorin niyo muna itong video na 'to bago kayo gumawa ng account para pagka ginagawa niyo na, alam niyo na yung gagawin niyo. Tapos nakalagay dito, turn on notification 'no, doing this will alert you about your profile status, transaction, and market news. So pag click niyo po yung turn on, may mga magno-notify lang sa cellphone ninyo. Ako po ayoko nung gano'n, yung naiistorbo ako, 'di ba? Kasi alam ko naman kung kailan ako magte-trade, do'n lang ako magbubukas ng app. Ayoko po yung iniistorbo ako lagi na may mga nagno-notify. Pero kung gusto niyo po yung gano'n na nano-notify kayo, i-turn on niyo. Pero ako, ilalagay ko lang po, not now, okay? Kasi hindi naman po importante yan. Ito po ang importante, yung personal details niyo po, okay? Ilalagay niyo po dyan yung pangalan ninyo, okay? Yung last name niyo, yung date of birth niyo, at saka yung contact number niyo. Okay, so ilalagay ko lang po ang pangalan. For example, ang pangalan ko si Juan de la Cruz. 'Di ba? Or si Pedro. Ilalagay ko lang si Pedro, ah, the trader, okay? Siyempre kunyari lang itong pangalan ko kasi dine-demonstrate ko lang sa inyo, eh. Oo, ka Pedro. Pero siyempre ilalagay niyo itong pangalan niyo tsaka yung apelyido niyo. For example, Pedro, Penduko, okay? Penduko. Ayan, kunyari lang po ito, kasi dine-demonstrate ko nga sa inyo. Para 'pag kayo na po ang magfi-fill up, ilalagay niyo po yung totoong pangalan ninyo. Mahalaga po na yung totoong pangalan niyo ang ilalagay ninyo kasi ito pong trading ay negosyo, okay? Negosyo. So, araw-araw po padadalhan kayo ng broker ninyo sa email niyo ng mga transactions ninyo, yung halimbawa mga trades ninyo. Later on ho, sa mga susunod nating mga video, ipapaliwanag ko ho yung kahalagahan ninyo. Kasi kung kayo po ay liligal, yung sabihin gusto niyong i-declare na meron kayong negosyo talaga. Kasi negosyo po ito, no? Hindi po ito scam or kung ano-ano lang. Kaya mahalaga po na ilagay niyo yung totoong pangalan ninyo. Kaya kayong date of birth ninyo, tapos ilalagay niyo rin po yung inyong contact number. Okay? So, ito pong contact number ninyo, mahalaga po na ilagay niyo yung totoong contact number ninyo kasi tatawagan po kayo nila, okay? Tatawag po sila sa inyo. Ang purpose po ng pagtawag nila ay para lang ikumpirma na talagang nag-register po talaga kayo. Kayo po talaga yung nag-register at gusto niyo po talagang mag-trade. Yun lang po ang tatanungin nila. At kung may tatanungin pa silang iba sa inyo, tungkol sa trading, sasabihin niyo lang na meron kayong mentor na nagtuturo sa inyo, okay? Sasabihin niyo lang po na may mentor kayo na gusto niyo lang magsimula gusto niyo lang magsimula mag-forex trading, may mentor kayo na nagtuturo sa inyo, okay? Sabihin niyo po yung ituro niyo po yung page natin sa Facebook, okay? Sasabihin niyo po na tinuturuan kayo at kaya po kayo nag-register para makapagsimula po kayo. So, ganun lang kasimple yun. Importante po kasi na tatawagan po kayo nila kasi meron po kasing batas na tinatawag na KYC or Know Your Client. Okay, kasi nga meron tayong mga batas na yung Anti-Money Laundering Law, yung AMLA, 'di ba? Anti-Money Laundering Act. Sinisiguro lang po nila na hindi po ito magagamit sa mga kalokohan or sa iba pang mga hindi magandang bagay. Kaya merong batas na tinatawag na Know Your Client, okay? So kaya inaalam po nila yung kanilang client kasi itong broker po natin na ito ay kung saan tayo magte-trade, sila po ay legal at sila po ay kumbaga sa inuusisa ng batas. So kaya meron po silang mga ganitong proseso. Tumatawag po sila. Isang beses lang po naman po sila tatawag sa inyo. First time lang po to know their clients. Ganun lang po kasimple yun. Okay? And then, next step na po natin. Okay? And then ayan, your nationality. Siyempre, kung saan ka nationality. Okay? And dito po sa employment status naman, may mga pagpipilian po kayo dito kung employed ba kayo, self-employed, retired, student, o unemployed. Sa totoo lang po, no, sa akin, hindi ho mahalaga masyado ito kasi kapag po nagte-trade na tayo, wala naman po magsasabi sa atin kung employed ka ba, self-employed ka ba, retired ka ba, diba? So, ito po yung mga formalidad na lamang, okay? Kaya po, binibidyo ko ito para po hindi na kayo mahirapan mag-register kasi ang gagawin lang naman po talaga natin dito yung makagawa lang tayo ng account kasi ang gusto po kasi nating mangyari dito ay makapag-trade na po tayo ng forex, di ba? Para magsimula na po tayong kumita. Okay, kaya po shortcut ko na sa inyo yung mga mahalagang bagay. So itong mga ito, pwede po natin itong tsambahan.
At ang pinakamadali pong tsambahan dito ay yung retired, okay? Kasi kapag employed ka, tatanungin ka pa ng sino yung employer mo, gano'n, et cetera, et cetera. Ay, ngayon kung talagang totoong employed po kayo, walang problema, okay? Ngayon kung kayo po self-employed at may negosyo naman po kayo, wala rin pong problema 'yon. Kung kayo po estudyante, wala rin pong problema 'yon. Kung kayo unemployed, hindi ko lang po alam, pero para sa akin po ang pinakamahalaga po, ang pinakasimple po ay retired na lamang. Kaya retired po ang pipiliin ko kasi sa retired po, wala ka nang masyadong tatanungin, eh. Ngayon, ang previous industry, again, ito po hindi masyadong mahalaga. Parang formalidad lang ito. Kaya po pwede niyong piliin kung anong gusto niyo. Kahit na piliin niyo accountancy, wala pong magsasabi rito na kayo ba'y accountant, 'di ba? Pero kung talagang accountant po kayo, halimbawa employed kayo, accountant naman talaga kayo, i-click niyo accountancy. Kung kayo po ay nasa admin o secretary po kayo, okay lang po 'yun. Kung kayo nasa agricultural, okay lang po 'yun. Kung wala man dito ang inyong mga propesyon, education, o kung teacher kayo halimbawa lang, kung wala po ito ay puwede niyo po itong tsambahan na lamang, okay? Ang gagamitin ko po rito, tatsambahan ko lang po ito 'no. Siguro gagamit lang ako dito ng, education, okay? So, sa education po, ayan, gano'n lang. Thank you, Pedro, okay? So, ayan, ay meron ng halos palapit na tayong matapos. So, i-click lang natin yung next 'no. Ayan, ngayon dito sa annual income naman, again, tsatsambahan lang din po natin ito kasi ito po'y mga parte lang ito ng mga registration process na kailangan nating tapusin, pero hindi naman lahat mahalaga. Katulad po nito, ah, kung talagang ang panimulang capital lang naman talaga natin ay mababa, halimbawa ₱1,000 lang, dito natin ilagay sa 0 to 50,000, yung pinakamababa lang, ito, 'yan, pindutin natin 'yan. Ngayon, estimated net worth excluding your primary residence, kung halimbawa hindi naman tayo kayamanan, again ito lang pindutin natin yung pinakamababa kasi, sabi ko nga, ito yung pormalidad lamang, okay? Ang importante lang dito na makaraos tayo sa registration process. Okay, ngayon dito naman sa employment, sa source of wealth, tinatanong lang dito yung, saan ba manggagaling yung iyong ipupuhunan dito kung sakasakali, okay? So, ang gagamitin na lang po natin dito ay savings investment, gano'n lang, gano'n. Okay, at sinasabi naman dito, gaano ba kalaki ang puwede mong ipuhunan, sa mga darating na mga buwan, okay? Di ilagay lang natin yung pinakababa, less than 10,000, okay? Sabi ko nga sa inyo, ito yung mga pormalidad lamang, okay? Wala itong masyadong kinalaman sa inyong pagte-trade. Kaya po, pwede niyo po yung tsambahan. Wala na magtatanong sa inyo na, maliit naman ang puhunan mo, malaki. Wala po. Ang importante rito ay makaraos tayo sa registration, magkaroon tayo ng account, at para magamit natin yon sa next video lecture natin para makapagsimula tayo mag-trade, okay? So, sa wallet settings, ilagay nyo lamang po USD, may pagpipilian naman dyan, pero piliin nyo na lamang po yung USD, okay? Ngayon, kung nakatira kayo sa Japan, edi piliin nyo yung yen. Ngayon, kung nasa Pilipinas lang kayo, USD na lamang po kasi pagka po kayo ay magpopondo na rito, halimbawa, nakapag-desisyon na kayo na, kaya ko na mag-trade, magla-live trading na po kayo para kumita kayo ng totoong pera, pwede nyo pong ponduhan gamit ang GCash. At pagdating po sa inyong account, USD po yun. Iko-convert lang yun. Kaya USD na lang po ang piliin nyo. So, agree and proceed po tayo. Ayan. And then, sa susunod, yan, you are ready to start. Okay? So, fund now. Okay? So, may option po kayo to fund now. Okay? Pag i-click nyo po yung fund now, papipiliin kayo ng mga payment method niyo. Pero hindi po yun naman, optional lang naman po yun. Pwede naman pong hindi muna kasi magde-demo nga muna po tayo, di ba? Mag-aaral muna tayo. Pag marunong na po tayo mag-trade, tsaka lang po tayo magti-trade ng live, okay? So, i-proceed lang po muna natin, registration successful. Ayan, ito po yung payment method kung gusto niyo nang magpondo. Ang pinakamabilis po rito na paraan ay GCash, okay? So, ipipiliin niyo lang po itong local payment methods. By the way, hindi ko muna kayo ini-encourage na magpondo, ha? Pinakikita ko lang sa inyo yung proseso na kung gusto niyo na magpondo, pipiliin niyo lang po itong GCash para mabilis lang po. Para pag minuto, para lang po kayo nagpadala ng pera sa GCash, ganoon din po kabilis na papasok yung inyong puhunan. Okay? Ito pong i-deposit nyo sa GCash, yung i-deposit po ninyo sa GCash ay gagamitin niyo pong puhunan sa forex trading. Hindi po ito bayad sa akin kasi ito po ay libre, no? Ang pagtuturo ko po sa inyo ay libre. Kasi po, ako po'y binabayaran ng broker para magturo.
Okay? So, ito pong ating broker na FX Pro, sila po ang nagbabayad sa akin. Ang sabi po nila, babayaran ka namin sa oras mo para turuan ang mga taong mag-trade. Kaya po wala po kayong aalalahanin sa akin. Libre po ito. Ang trabaho ko po ay turuan kayo, maigsagawang lahat na tama, at makapag-trade kayo ng tama para kayo ay kumita at lahat po ng kikitain ninyo ay inyong-inyo. Wala pong problema yon. Wala po kayong aalalahanin sa akin. Kailangan lang po na sumunod kayo sa proseso nang sa ganun ay kumita po kayo. Kasi kung hindi po kayo susunod sa sasabihin ko, hindi ko po maipapangako na kikita kayo. Pero kung susunod po kayo sa akin, hindi ko rin po maipapangakong kikita kayo. Pero ang maipapangako ko po sa inyo ay matuturuan ko po kayo ng tamang proseso nang sa ganun ay makapag-trade kayo ng maayos at hopefully ay kumita. Okay? Ganun lang po yan. So, pag i-click natin yung local payment methods, i-click mo lang yung continue, mapupunta ka ngayon sa iyong deposit. Yan. Sa GCash po or Paymaya, pwede po kayo mag-deposit ng minimum na 1,000. So, pag i-click nyo po yung 1,000 dyan, minimum kunyari, ang katumbas po niyan ay $15.75. Automatic na po yung conversion na yan sa kung ano man yung kasalukuyang conversion rate. Kung nagbabago po kasi ang palitan ng peso sa dolyar, ano? So, ayan, i-click mo lang yan, pero i-click mo po yung wallet dito. Ayan, pipili ka sa wallet kung saan mo gustong ipadala. Anong gusto mong gamitin? GCash ba o Paymaya? So, kung GCash po, ayan po, GCash, tapos 1,000. Ito yun. Ngayon, pag kinlik mo yung deposit, ngayon, mapupunta ka po sa GCash, yung proseso, di ba? Pero hindi po muna natin yung gagawin ngayon. Okay? Kasi po, pwede pong hindi muna kayo magpondo, okay? Pero pag i-click nyo po itong deposit 1,000, halimbawa, ayan, kunyari lang po, magdi-deposit kayo, so mapupunta na kayo sa GCash. Ayan po ang proseso. Okay? Pag i-click nyo po yung click here to open GCash app, mapupunta po kayo sa GCash, magbabayad po kayo doon ng 1,000. Pero sabi ko nga sa inyo, pwedeng hindi nyo po muna ito gawin. Okay? So, ang gagawin natin, ibaback lang po muna natin. Okay? At actually, pupunta na po tayo sa home. Okay? Dito sa home. Okay? So, ito na po ang inyong, kumbaga sa wallet kung tawagin. Ito po yung inyong profile, okay? Makikita po ninyo, activate your account. Dito po kasi, meron po kayong under trading account, meron po kayo ditong real account. Ito, nakalagay po, real MT5 standard. Okay? So, sa ngayon, 0 pa po yan. Wala pa po laman yan. Ito po ang gagamitin yung account, itong real MT5. Ito po ang gagamitin yung account kapag kayo yung magti-trade na ng real o totoo. Yung totoo na, yung ibig sabihin, gusto nyo talagang kumita na ng totoong pera, ito pong account na ito ang gagamitin ninyo. Okay? Ngayon, kapag po kayo hindi pa ready mag-trade ng live, pwede po kayo mag-demo muna. Kaya po may demo rito. So, i-click po natin itong demo. Okay? Nakaslagay po rito sa demo, you don't have a demo account yet. Okay? So, makikreate po tayo ng demo account kasi yun po ang gagamitin nating account pag tayo magde-demo. Okay? Ngayon, pagka nag-demo na tayo, okay, at gusto natin mag-trade ng totoo, pupunta lang po tayo sa real. Ito po yung account na popondohan natin. Kapag nagpondo po kayo ng inyong account gamit yung GCash, yung kanina, pinaliwanag ko po, i-demonstrate ko sandali, yung GCash. Pag nag-send na po kayo ng account sa GCash, gamit ang GCash niyo, ba, yung 1,000, dito po yan mapupunta. Kaya yung 0 po na yan, magkakaroon na po yan ng halaga. Kung ano man yung halagang katumbas ng 1,000. Okay? Ganun po yun. Pero sa ngayon, magde-demo po muna tayo. Ayan, i-click ko yung demo. Okay? Ngayon, magkikreate tayo ng demo account kasi wala pa po tayong demo account eh. Click nyo lang po itong create demo account. Okay? Ayan, makikita nyo. I-click nyo lang po yung continue with standard demo. Okay? Click nyo lang yan. And then dito po, ayan, pwede po nating i-create yung demo account ngayon kasi meron po tayong 10,000 na balance. Okay? So, pwede nyo pong palitan yan. Ako, ginagawa ko lang po yan na 500. Okay? 500 lang muna. Kasi, kailangan po, yung gagamitin demo account ay medyo malapit-lapit sa katotohanan. Okay? Kasi kung, unless meron po kayong $10,000 na pwede ipuhunan. Pero kung ang balak nyo lang po ipuhunan ay mga 1,000 pesos lang muna, halimbawa lang, kasi nagsisimula pa lang kayo,
ito po lang po muna ang gamitin natin kasi hindi po tayo pwedeng maglagay ng $110 o ano, kasi sinasabi dito na ang minimum nila ay 500. Kaya lagay po natin 500, okay? Pero ito pong 500 na ito ay demo ha, hindi po ito totoong pera. Nakalagay po ito, virtual money cannot be withdrawn, okay? Dahil gumagawa po tayo ng demo account, kaya naglalagay po tayo ng demo money, okay? Ito pong demo money nito na $500, ang gagamitin muna natin sa pagtitrade natin. Okay? So, i-click mo yung create demo account. Okay? So, ayan. Mayroon na po tayong demo account. Okay? Kaya, pansinin po ninyo, meron na tayong demo, nakalagay dyan, demo. Okay? FX Pro Standard, demo. Ito po yung account number. Meron pong laman niyang 500. Okay? Meron na tayong demo account at pag i-click yung real, meron na rin tayong real account. Okay? Yan lang pong dalawa ang kailangan ninyo. Isang real account at saka isang demo account. Okay? Tandaan niyo kapag kayo mag-aaral, kaya ito pong ating video series na ito ay tungkol sa pag-aaral, may mentor ko po kayo, tuturuan ko po kayo paano mag-trade ng tama. Demo po muna ang gagamitin natin. Kasi ito namang demo ay kahit matalo ito, wala pong problema kasi hindi naman ito pera natin. Ito'y kunya-kunyari ang pera lang. Ang purpose lang nitong demo ay ituro sa inyo yung proseso ng pagtitrade, alam nyo yung kung ano yung pipindutin ninyo, paano ba yung mga diskarte sa trading, dito po natin lahat gagawin sa demo na yan. Ngayon kapag medyo sa demo account ay magaling na kayo, kumpiyansa na kayo, okay, at gusto niyo talaga mag-trade kasi gusto niyo ng kumita, mag-switch lang po tayo, lilipat lang po tayo sa real at pupondohan na po natin yun. Ganun lang po kasimple yun, okay? So, ayan, meron na po tayong demo account. Balik na po tayo sa home, no? So, dito po sa home, okay, sa home, okay. Pag i-click po rito, ito yung home nyo, no? Ito yung home, okay, yan. Sa home, meron kayong FX Pro Wallet, okay? Dito, itong wallet po na ito, FX Pro Wallet, kung halimbawa po, may kita na po kayo sa inyong pagtitrade, pwede nyo pong ma-withdraw. Ayan, kaya po may nakalagay na withdraw. Kaya lang, hindi pa siya active kasi wala pa naman po kayong wi-withdrawin eh. Di ba? Kasi zero pa po yung laman ng wallet ninyo. Okay? Ipakikita ko po yan sa mga susunod na video kung paano po mag-withdraw. At sa mga susunod na mga videos natin, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano mag-trade ng live. Poponduhan po natin ito. Okay? Sa ngayon, ipakikita ko lang po muna sa inyo paano mag-demo. Okay? So, i-click na po natin yung trade. Okay? Ayan, ito po yung trade. Dito po tayo mag-trade. Okay? So, ipuputulin ko lang po muna sa video, ang video na ito hanggang dito kasi sa mga susunod na videos natin, lecture, ay maglalaan po tayo ng separate video para sa pagtitrade, para hindi na po humaba din. Kasi itong video na po na ito ay tungkol sa registration process, okay? Ang importante po, meron na kayong real account at meron na rin kayong demo account. Sundan nyo lang po itong video na to para magkaroon kayo ng demo account at meron na po kayong real account, okay? Kasi sa next video, magtitrade na po tayo. Alright?